Dating Pangulong Duterte. Ayun. Yes. Maraming salamat sa inyo. First question, VP. Bakit always beautiful daw tata? Yun. Blooming na blooming. Blooming na blooming. Na-share naman ang skincare. Oo. Yes, sir. Ano? Maaraw. Hindi mo dala lang yung Okay. sunglasses mo. Oo. Ay, masyado po maaraw. Maglagay lang. Kasi mata yung ano sa araw. Oo. Ma'am, kararating lang from Davao, agad dala pa yung bagahe. Oh. Opo. Yeah, ma'am. Oo. Pero tiga dito ka, ma'am. Tiga. Davao. Davao yun. Yeah. Salamat sa inyong pag-anhi din ha. VP, good morning po. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang. Okay lang. Okay lang naman ako. Wala namang problema. Sakit lang sa mata yung Yung araw. init. Yes. VP, araw. kuha lang po ako ng reaction ninyo. Kasi di ba last Saturday po, or yung last time po na nakita namin kayo, nakasama niyo si Miss Katie. Nabanggit po ninyo na nagpapasalamat po kayo kay President Marcos, Bongbong Marcos po. Dun sa ito po na para nagkaroon po kayo ng renewed relationship with your father. And ang sabi po ng palasyo ay ang nirelay po ni Yusek Caso, glad I could help. Yun daw po ang comment ni President Marcos dun sa inyong sinabi. Ano pong reaction ninyo dun, ma'am? I think the sarcasm is lost on him. Hindi niya siguro ako naiintindihan. Ano pong ibig sabihin ninyo, ma'am, dun? Saan? Dun po sa hindi niya kayo naiintindihan, ma'am. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga problema ng personal na mga problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him. Yes, so yun, maraming salamat sa pagbiyahe ninyo dito, galing London, galing Davao City, Germany. Germany. 9 hours drive. 9 hours drive. Yeah. So kung i-drive ang London, gano'ng katagal? 7 hours po. Mas mabilis pala. Talaga? 7 hours. Yes. included. That's English channel. Ferry and the train. Or train. So yes, maraming salamat. At alam ko lahat kayo busy, mayroong kailangan gawin, pero you allotted time to visit The Hague and visit the ICC Detention Center kahit hindi makita ni Pangulong Duterte. Pero kumusta na? Yung ninyo, pagbisita ninyo, pumunta pa rin kayo. At pag pumapasok kami doon sa loob, sinasabi namin lagi sa kanya na merong mga kababayan na nasa labas na nagpapakita ng suporta sa kanya. Kumusta na siya? Hindi ko siya nakita. Nakita ko siya noong Tuesday. Hindi ko siya nakita today. Ang schedule ng pagbisita ngayong araw na ito ay kay Hanilet at kay Veronica. Any update with the case, BP? Hindi niyo ba nakausap si... Well, I think he's just only limit with answers, Attorney Kaufman, in terms of Ang sabi po ni Attorney Kaufman, either today raw po or Monday lalabas yung listahan ng defense team. So lalabas daw po 'yon sa court records either today. Pero napag-usapan po ba ninyo to ni Attorney Kaufman? Yes, napag-usapan namin, pero sila na lang siguro mag-update sa inyo kung ano yung mga ginagawa ng mga lawyers. So kung sinabi niya na ilalabas nila yung mga pangalan ng mga lawyers at personnel na kasama doon sa team, antayin na lang natin na lumabas yung document. Ma'am, nabanggit niyo rin po last time na sabi niyo po na inaayusin niyo lang po ang system dito sa The Hague. Yung system po yung tungkol po dito sa case ni former President. And ngayon po, ma'am, nalalabas na po either today or Monday yung list ng names ng defense team. Ano pang inaasahan ating action
from your side, ma'am, kayo po ba iuwi na ng Pilipinas or ano po bang gagawin ninyo ngayon, ma'am? Tapos na yung trabaho ko dito. Yung nakita ninyo kanina, pinasok ko na naka-green na envelope. Yun yung huling-huling document na hinihingi sa akin galing sa ICC Detention Unit. At nabuo na rin namin yung legal team, yung bagong lawyer, yung isa doon kanina ay na-meet na rin ni Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Meron na rin kaming sistema sa schedule ng mga lawyers at sistema sa liaisoning kung sino yung mag-uusap about legal matters, kung sino yung mag-uusap about mga pangangailangan ni Pangulong Duterte sa loob. At naayos na rin namin mga kapatid yung scheduling ng kung sino yung maiiwan at darating sa susunod na 2 buwan. So that's April and May. So ngayon, nandito si Veronica. Ang susunod na darating ay si Paulo, si Congressman Pulong Duterte. Kakakuha lang niya, kaka-approve lang ng kanyang visa. Nagpapasalamat kami sa tulong ng Dutch Embassy in the Philippines para makakuha siya ng visa niya to come here. So pag alis ni Hanilet, bago umalis si Hanilet, darating si Congressman Pulong Duterte. And hindi pa namin ma-confirm ang pagdating ni Mayor Sebastian Duterte, pero supposedly dapat siya yung susunod. Pag alis ni Congressman Pulong Duterte, dapat nandito na siya sa The Hague para kung ano man yung allowed na visits para sa pamilya dyan sa loob ay meron lagi family member na pumapasok doon at nakakausap ni Pangulong Duterte at nakakapagbigay ng update kung ano yung nangyayari dito sa labas, kung ano yung nangyayari sa atin sa Pilipinas, sa ating bayan. Ma'am, magpapasintabi lang po ako sa next question ko, ma'am. Nabanggit po ninyo na sa darating po na 2 buwan ay meron pong mga kamag-anak, pamilya po ng dating Pangulo na magbabantay or pupunta po dito sa The Hague. Sino po ang magpapondo nitong mga pagpunta po ng mga kamag-anak ninyo dito? Hindi namin napag-usapan. Si Hanilet ay merong mga negosyo. Ako, meron akong trabaho, may sweldo ako, meron din akong other income na tinatawag. Ang aking kapatid na si Congressman Pulong, meron ding trabaho, and meron ding sweldo si Mayor Baste. So hindi namin napapag-usapan yung pera. So ang tawag sa amin ay KKB. Kanya-kanyang bayan. Willing kami buong Pilipinas, bayan. buong mundo. May pera nga kami. Yun din po ang Willing kami napag-usapan. buong mundo, ma'am. Napag-usapan namin magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para magkaroon ng financial support sa aming kailangan gawin dito. May pronouncement si Senator Amy Marcos. Parang obviously she's now no longer part of the administration party. Did she even communicate with you because you were friends? We're still friends, ma'am. Opo. Inimbita nga niya ako doon sa second hearing, ma'am. Unfortunately, the last 4 days dito medyo hectic na siya kasi tinatapos na namin yung organization at sistema, so medyo hindi ko na, at saka 3 AM kasi sa oras natin dito yung kanilang hearing doon, so medyo mahirap talaga siya para sa akin na umattend ng second hearing. Pero kung meron namang future hearings na meron silang tanong sa akin tulad ng kung anong nangyari sa Hong Kong or anong nangyari pagdating Duterte sa Manila, willing naman po ako sumagot. At yes, so yun, inimbita niya ako, ma'am, kaso hindi kaya ng schedule ko na gumawa na umattend online. But I am open in the future hearings in the event that she needs my
input in the committee hearings that she is conducting in the Senate. At magkaibigan pa rin kami. Ma'am, hanggang ngayon wala namang problema doon. I think siguro I would like to believe, I do not know her side, but I would like to believe that the friendship is already beyond politics dahil sa mga nangyari. Hindi magandang nangyari at meron pa rin kaming open lines of communication. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics already. Vice President, there's a statement by the Senate President, Chis Escudero, that he said, as of February, you are now not a longer Vice President anymore. It's a contradictory statement. It's because the impeachment process is not even started. So, how are you going to react with regards to his statement that you are no longer president as of February? Okay. So I've not read his statement, so I do not know the entirety of what he said. And if he did said that, I do not know the context of why he said that. So I will not comment on it at this point. But if I read the statement, I will let you know. Okay, thank you. Bibi, One follow-up question. Opo, ma'am. 3 years down the road, alliances. Medyo parang yung alliances nyo when you did allied with the Marcoses now is no longer there. Are you still willing to make alliances with other political figures or families? Oh! Mahirap pa sagot. Actually, that is something that I discussed with Senator Robin Padilla, because right now he is the president of PDP Laban, and their chairman, former President Rodrigo Duterte, is inside the detention unit. So I was asking him what his plans are, because PRD is no longer there to campaign, and he said that he's planning. Ako ata yun. Sorry, tingnan ko lang po sino yung umatawag. I'll hold it. Tayo sa pulisiya ni Tatay Digong na independenteng foreign policy. Lahat kaibigan, walang kalaban, dapat yan. Paalisin natin ang Typhoon missile, at pangalawa, bawasan natin yung mga EDCA sites na yan. Dahil, ano naman ang silbi ng EDCA sites sa Cagayan at sa Isabela, no? Ang layo-layo niya doon sa pinag-aagawang isla sa Palawan. Ang tinatawag po natin na Benham Rice ay hindi po yan disputed. Hindi po yan inaangkin ever ng China. Ang talagang problema natin sa West Philippine Sea. So ang aking solusyon nga dyan, sige, kung gusto nyo mag-EDCA kayo doon sa Kalayaan Island. Miski gamitin nyo pa yung buong isla. Doon kayo maglagay ng kung anong missiles na gusto nyo para sigurado naman na magagamit yan doon sa pagtataguyod ng interes ng Pilipinas na protektahan ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi. Linagay nila yung Typhoon missile nila at linagay nila ang kanilang EDCA sites doon sa malapit sa Taiwan. Para kung magkaputukan dyan, miski wala naman tayong pakialam dyan sa Taiwan issue, pati tayo makakaladkad. So tama po si Browner. Kapag nagputukan sa Taiwan, damay tayo dahil sa kanila. Dahil pinayagan nila ang presensya ng Amerikano dito sa Pilipinas na siguradong tatargeting ng China. Pero linilihis din po nilang issue dahil akala nila pag tinakot nila ang tao sa gera, makakalimutan na si FPIRD. Hindi po. Lalo namin naaalala si FPIRD dahil nung panahon ni FPIRD, wala po tayong kalaban. Hindi po naging ganitong kainit ang relasyon ng Pilipinas at China. Kaya po nung panahon na yon, ang daming kapital na nanggaling sa China, ang daming mga turista nanggaling sa China. Ngayon, nawala na yung ating posisyon as number 1 supplier ng saging man lang sa China. Pinakamalaking merkado yan para sa saging dahil mahigit 1 bilyon mga Chino ang kakain ng saging ng Pilipinas. Ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam.
Kasi bakit naman tatangkalikin ng mga Chino ating mga produkto, kinukonsidera nila tayong mga kalaban. At kinukonsidera natin silang mga kalaban. Kaya nga, di ba, nag-issue na ng travel advisory ang mga Chino kasi nga, tinatarget ang mga Chino rito na pinasisinungalingan ng babae sa Malacanang, pero alam naman natin na pati yung mga estudyante sa Cagayan tinatawag na ahente. Espiya daw ng China. In fact, nagsabi pa ang ating Secretary of National Defense na may batas ang China na lahat ng Chino ay espiya daw. Ano ba naman yan? Masyado namang xenophobia yan. OA na kayo. Paano tayo makikinabang sa bagong yaman ng China kung ikukonsidera nila natin silang mga kaaway? So, Browner, itigil na yung paglilihis ng issue. Ang issue pa rin, bakit nyo ibinigay ang ating FPRRD sa ICC bago pa man hingin ng ICC ang kooperasyon natin para maaresto si FPRRD, at bakit nyo diniretso sa dahig at hindi sumunod sa Rome Statute na dapat hinarap muna sa RTC para sa deportation proceedings or extradition proceedings pala. Hindi deportation, but kundi extradition proceedings. Huwag ilihis ang issue. Hindi mawawala ang galit. Mga jutang ginamis nyo, ibalik nyo ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. Maiba naman tayo. Abay, ang Hungary, isang miyembro ng European Union, isang European country, ay nag-anunsyo na, bibitiw na sila sa ICC. Alam niyo po, significant ito dahil ang ICC, ang nagbuo talaga niyan, mga Europeans. Yan po yung European Court dahil ang Amerika hindi naman kasapi dyan. No? At dahil ang mga bansang Africa ay dating mga colonies ng mga European countries, kaya naging miyembro ang African states. Nasabi ko na sa inyo dati, nung ako'y nangampanya sa ILC, talagang nagkakaroon na ng nabubuong desisyon ang African Union na bumitiw na sa ICC. Kasi ang pinupuruhan nila, puro mga Aprikano. Kaya naman, talaga namang kinailangan nilang kunin si Presidente Digong para masabi sa mga Aprikano, o kita mo, hindi lang itim ang aming linilitis, pati mga kayumanggi dahil si Duterte nakakulong ngayon sa dahig. Pero ang dahilan kung bakit umalis ang Hungary, kapareho rin ng dahilan kung bakit ang Amerika, ang China at ay Russia ay hindi kasapi. Kasi nga, bagamat ang intensyon ay ang ICC ay parang court of last resort para doon sa mga sitwasyon na maraming karumal-dumal na krimen na walang gumaganang hukuman o walang gobyerno para magbigay katarungan, ang ICC nagpupumilit. Miski gumagana yung mga hukuman, gaya ng hukuman ng Pilipinas, ayan, pinilit na kunin si Duterte. Bakit niya sila sabihin na hindi kayang litisin ng hukumang Pilipinas ang 43 murders? Samantalang ang Maguindanao massacre case na isa ako sa private prosecutor, nasentensyahan ang 57 counts of murder. Diba? So malinaw po yan. Masyado na feel ng ICC ang kanyang jurisdiction. Ang tawag dito, overreach. Maski hindi dapat maghimasok dahil meron namang lokal na mga hukuman na po pwede maglitis ng kaso, pinipilit niya ang sarili niya. Bakit? Paano kasi ma-justify ang mga sweldo ng empleyado ng hukuman niya kasama ng mga maestrado at mga prosecutor kung wala silang kaso? In fact, isa yan sa pula ko ngayon sa ICC. Palibasa, wala na aktibong kaso, nag-aantay na ng desisyon yung isang kaso at wala na silang masimulang kaso dahil wala naman silang mahuling mga respondents. Hayan, para ma-justify yung kanilang napakalaking budget, linilitis sila si Duterte miski wala namang jurisdiction na. Tama ba yon? Hindi! Ang aking prediction, dahil isang European country bumitiw na, ang susunod na bibitiw, kabubuan ng African Union. At pagkatapos niyan, isa-isa ng mga European countries ang bibitiw. Hanggang ang maiiwan na lang ay yung mga European colonial powers na laos na ngayon. Yung Espanya, ma-overtake na natin no pagdating sa progreso, no, excuse me, no, kaya lang naman sila naantala ang ating development dahil yung kanilang pamamaraan ng pamalakad nung sila ay colonial master natin, hindi nila dinevelop yung kalakalan. Ang kalakalan natin limitado sa galleon trade. Hindi sila nagtanim ng mga cash crops. Alam niyo ba kung sino nagtanim ng mga cash crops? Mga Inglaterra pa, mga Ingles pa. Nung sa konting panahon na naging colony nila ang Pilipinas. Kaya yung mga haciendas ng katubuhan sa Iloilo, Negros, mga Ingles pong nagsimula niyan. Ang mga Espanyol, buhay tamad. Kaya tuloy, ang namana natin, siesta, mañana.
of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pretrial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder. As the founder, as the head of the so-called Davao Death Squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed, and it's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings, on proving its case before the judges of the International Criminal Court. I'm going to instruct him on the nature of the case against him, and he's going to tell me how to fight it and to win it. Mm-hmm. So what are the important matters that he should understand about this particular case? Well, there are no important matters to understand. Everything Everybody is... saw what happened to him when he returned to the Philippines, was put onto a plane and thrown over here. Mm-hmm. So you will be filing for interim release? I'm not going to divulge defense strategy and at what time we will make certain applications to the court. But you mentioned yesterday that you're very positive, you're very confident that he will be acquitted. Will that happen prior to the September 23 confirmation of charges hearing? Once again, I'm not going to make any comments as to the progress of the proceedings. All right. Okay, But thank you very much. it sounds... Sir, But you are allowed to visit him. If you may just People tell who are us. permitted to do so by the court. Mm-hmm. Thank you. Sir, earlier there was an announcement already of your official appointment. Do we expect the other members of the team soon? As I told you yesterday, my job is to compose that team, and that is what I'm proposing to do now when I'm the former president. So it will be on an all-foreign team? There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Thank you very there much. is... Attorney You Harry need them. Roque, is it possible I'm not for him? commenting on the name of the Okay. council, okay? In any way whatsoever, okay? And that doesn't mean that I'm approving or disapproving of any nomination or any name that you're mentioning. So The there's still announcement will be made in due course. Thank there's you. still a By the possibility that ICC. Filipino lawyers will be part of that team. I'm already taking advice from Filipino lawyers. I have to in a case. That has delayed the visit of a family member to an accused. We look up to the ICC as a model for international justice, and the fact that it has taken 2 days for a family member to see the accused, I think does not speak well of the practices of the court. We condemn it. Secondly, we are very much disappointed that the court did not address the issue of kidnapping as a means to divest the court of jurisdiction. We think that the ICC should again set an example in promoting international justice, and when kidnapping is allowed as a means of acquiring jurisdiction over the jurisdiction of the accused, we think this too is a travesty of justice. You cannot correct a wrong by committing another wrong. I think it is high time that the court clarify its position on this matter.
it is unacceptable that we accept or accept jurisdiction acquired through kidnapping, especially when the kidnapping took place in the context of the Philippines, where the court is now being used as a tool of oppression by the Marcos government. But I reiterate, this is unheard of, even in a country like the Philippines, where family members, a daughter no less, was not allowed access to her father. This is a very sad day for international justice.